Ayan. So, welcome to the third Wednesday ng September. And we're going to have this third part na Barnabas, how to be an encourager. So let's go first to Acts chapter 15, verses 37 to 38. Verses 37 to 38 for our scripture reading tonight, September 20, 2020. Okay? So basahin ko para sa ating lahat. Verse 37. Now Barnabas wanted to take Mark with them John called Mark. But Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. So this is the word of God. All the people will say, praise be to God. Maraming salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. So welcome to the third part ng ating how to be an encourager. So this is also my heart cry. Gusto kong maging encourager. Pero sadyang napakahirap. So, nabuo yung ating series prayer meeting, how to be an encourager. Kasi personally, I want to be an encourager. Yeah. So, I believe na gusto nyo ma-encourage din, di ba? Or ma-encourage ng iba. And just like this world is a discouraged world. Marami tayong mga bagay na nadi-discourage, tama? So, tayong mga mananampalataya, tinawag tayo to be an encourager. Okay? Not to be a discourager. But to be an encourager. So, paano ba yun? So, the first Wednesday na pinag-usapan natin, so, natutunan natin, quick reminder lang sa atin, that you will be an encourager if you value people more than your possession. Okay? So, yung against tayo sa consumerism. No? Yung consumerism that people will be satisfied by material things. So, against tayo dun. Hindi tayo materialistic. Hindi tayo magiging encourager kung tayo po ay materialistic at binavalue natin yung material things over people. Okay? May mga taong ganyan. So, pangalawa, nung last Wednesday, you will be an encourager if you journey with someone or with them for a new start. Ibig sabihin, kailangan natin natulungan yung mga tao kung gusto nila magsimula ulit. And nakita natin yun, si Apostle Paul, dati siyang persecutor, mamamatay tao ng mga Christians, pero tinawag siya ni God to be a Christian. And then, hindi siya pinapaniwalaan ng maraming Christian that time kasi alam nila yung dark profile ni Apostle Paul. Pero itong si Barnabas, which means son of discouragement, son of encouragement, tinulungan niya si Apostle Paul to really break through from dark profile and to be received, welcome sa mga Christians on that time. So tayo kailangan natin mag-journey sa mga tao. Hindi basta-basta natin sila iiwan. We need to journey with them. No? Kailangan ups and downs talaga. So ngayon, pero medyo kadugtong to ng pag-usapan natin because tonight, you will be an encourager if you give people second chance. You will be an encourager if you give people a second chance. Okay, so itong second chance na to, madalas natin itong kinoconnect sa love life, di ba? Pwede mo ba akong bigyan ng pangalawang pagkakataon, mga gano'n, di ba? Pero hindi. Ang pag-uusapan natin ngayon is not, tapos ng February, so pag-uusapan natin yan is about medyo spiritual things at medyo maganda talaga to. So you will be an encourager if you give people a second chance. Okay? Pag-encourager tayo if you give people a second chance. So makita natin dito, an encourager gives others a second chance. And what is the second chance? A second chance to grow over their failure. So itong tao to may failure siya, pero bibigyan mo siya ng pagkakataon to grow over that kind of failure by helping them. Okay? So saan natin ito nakita?
Sa verse 38, no? But Paul, though best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. So itong verse 38 na to, titingnan natin muna yung verse 37. Sa verse 37, sabi diyan, Barnabas wanted to take John, who is called Mark, along with them also. So si Barnabas, alam natin, ibig sabihin niyan, is son of encouragement. Ang word na Barnabas, binigay yan bilang nickname sa kanya ng mga apostles. Ibig sabihin, nakita talaga ng mga apostles, itong si Joseph, true name ni Barnabas, nakaka-encourage yung buhay niya. Okay, si Barnabas. So si Mark, mapapansin natin na nabanggit dito sa verse 37. Sino ba si Mark? Si Mark ay nang iwan. Nang iwan si Mark. Okay? Nang iwan si Mark. So yung literal na nang iwan, hindi natin alam kung ano yung pinaka-reason. Pero this time kasi, si Apostle Paul, tapos si Barnabas, tapos si Mark, magkakasama sila nagtatravel sa iba-ibang part ng Philippines, ng mundo, especially in Europe, kasi doon talaga nag-spread yung gospel in the first century, Europe daw talaga. Pero, itong si Mark, biglang iniwan niya si Apostle Paul at si Barnabas, na hindi nila alam kung ano yung dahilan. Pero papapansin natin na yung journey ni Apostle Paul at ni Barnabas that time, maraming tumutuligsa sa kanila, maraming pumipigil sa kanila. Sa kabila ng maraming pumipigil sa kanila, meron naman silang mga successes. So nagtatanong ako, personally, bakit kaya iniwan ni Mark, si Paul, tsaka si Barnabas, despite of the successes, and also yung mga persecutions na nangyayari sa kanila? Kasi tinatravel na yung gospel, nagpipig siya sa iba't ibang mga lugar. Nagtatanong ako, bakit kaya si Mark iniwan niya si Paul at si Barnabas sa kalagitnaan ng kanilang mission? Siguro si Mark, ewan ko lang wala naman to sa Bible, pero ina-assume ko, siguro nagkaroon ng takot si Mark. Kaya iniwan niya si Paul at si Barnabas. Kasi marami talagang gustong pumunta kay Apostle Paul that time. Siyempre kasama si Barnabas. Siguro pinamad si Mark na discouraged na. Pero, siguro, si Mark naman napagod, kaya nang iwan. Yung pag pinamahan niya, baka pwede, takot. So, ang dami, no? Takot, napagod, nawala ng gana. So, hindi natin alam. So, we can consider this thing na ginawa ni Mark as failure sa kanyang personal life. Pero, in verse 37, sa kabila ng kanyang failure, anong ginawa ni Barnabas? Gusto pa rin gawin ni Barnabas na, tara, Mark, sumama ka pa rin sa amin, kahit na iniwan mo kami. That's the way kung paano in-encourage ni Barnabas si Mark. Sa kabila nung failure ni Mark is willing pa rin, no? Magbigay ng second chance sa kanya. And sino yun? Si Barnabas. Ikaw, tanong ko sa'yo, willing ka bang magbigay ng second chance sa mga taong sa tingin mo iniwan? Okay. Ang hirap, di ba? Willing ka ba na i-take ulit yung risk? Somehow, it is a risk, no, to receive or to give another chance to people. Willing ka ba na i-take yung risk na bigyan yung taong tong second chance sa kabila na masakit na pang iiwan sa'yo, kalagitnaan ng life mo, ng journey nyo, ng ginagawa nyo, or as a Christian, no, dati mo siyang kasama sa pagsiserve, pero iniwan ka niya. As a Christian, as a servant of God. No? Pero, kailangan natin maging encourager. Hindi sa twist, medyo mahirap. Kailangan natin maging encourager, just like Barnabas. We need to give a second chance for that person to grow over failure. Kasi, ang mga taong may failure, nang iwan, na pagod, na trauma, or anything, any kind of ang hirap na makahanap ng taong tatanggap sa kanila. And sometimes, they themselves, it's really hard for them to accept themselves once again. Alam natin yan.
no? Pero what a water, a cold water na sa puso ni Mark nung mayroong isang tao na willing na magbigay ng second chance sa kanya. What a water, no? A thirsty heart, no? Na nasatisfy ng water of encouragement ni Barnabas. Nakita natin sa verse 37, no? Pero, okay? Pero, nakita natin dito, may nagkaroon sila ng discouragement, o ng disagreement. Pero bago tayo pumunta doon, kasi next, na-excite ako doon, no? So, a second chance to grow over failure. Pangalawa naman, a second chance of serving God again. So, makita natin dito, an encourager gives another second chance. Second chance of serving God again. So, makita natin dito sa verse 38, Paul thought best not to take with them si Mark, 1. Si Mark yan tinutukoy dyan. But withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. Iniwan sila ni Mark, kulang sila sa manpower. And this time is a crucial time para talaga mas maraming servant ni God or workers or missionaries talaga ang kasama ni Apostle Paul. Pero imagine that, 3 na lang kayo or 4 na lang kayo, nawalan pa ng isa, tapos pupunta kayo sa iba't ibang mga lugar. So mahirap yun. So mas marami, mas maganda sana. So si Apostle Paul, ayaw niya na sanang isama si Mark. Ayun yung time. Kasi, iniwan tayo sa work niyan. No? Gusto niya maging komportable na lang siya doon. Umuwi siguro siya sa bahay nila, si Mark. No? Umuwi siguro siya sa Jerusalem and mas komportable sa Jerusalem. Umuwi siguro siya sa lugar na ayaw niya muna mag-birth. Gusto niya ng comfort. Pero, hindi niya tinupad ang kanyang commitment kay God. Hindi niya tinupad yung kanyang commitment kay God. Kasi once na ikaw ay umalis as a missionary, as a worker of God, hindi man sa labas, kundi dito sa Pilipinas, when you serve God, it is always a commitment. Hindi basta-basta na, ay, ayoko na, atras ka na. No? Ayoko na mag-work kay God. Nahirapan ka, ayoko na, hirap pala, atras ka na. Because that is a commitment. Ay, tinatamad ako or nawala na ako sa mood, wala na ako sa hype. No? Kakabaptize ko lang, hype na hype ako, pero nung months na lang na nawala na yung hype ko. Hindi ganun, walang emotional attachment, no? So, simula nung ikaw nakakilala sa Diyos, sabi ka sa serve kay God, dapat commitment mo yun. At hindi ka basta-basta mag-withdraw. Katulad ng ginawa ni Mark. So, si Apostle Paul, makita natin yan mamaya, ayaw na. E, babasahin natin, no? Mamaya yung verse 39. So, si Mark, si Barnabas, nasa isip niya, Mark, iniwan mo kami sa ere, iniwan mo kami, hindi mo kami sinuman magpagod, magpagal sa trabaho, sa pag-work kay God, to serve kay God. Umuwi ka lang doon, natulog ka, lahat ng comfort mo, ina sa may commitment mo. Pero, ayun yung malaking pero, gusto kong bigyan ka ng second chance. Bigyan mo rin ng second chance yung sarili mo. Because this time, church, si Mark, nasa Antioch siya. Wala na siya sa Jerusalem. Nasa Antioch siya. Ibig sabihin, nag-start na ulit siya mag-travel this time. Noong una kasi umuwi siya sa bahay nila eh. Umuwi siya siguro sa Jerusalem. No? Pero ngayon, nag-start ulit siya. So nakita ni Barnabas yun, nag-start ulit siya, napatawad na ni Mark yung kanyang sarili. Mark gave himself a second chance. Nakita ni Mark, sige, I want also to give a second chance. Sumama ka sa akin. Mag-work ulit tayo. So yun. So ngayon, paano ba natin dinidil kapag ang isang tao na bumitaw sa kanyang commitment? No? Kinakausap natin yun ng dahan-dahan. Kinakausap natin yun ng personal. Dinidil natin yung pinaparealize natin sa kanya na ito yung ginawa mo, ito yung sinabi mo nung una na mag-serve ka kay God, pero ngayon, sa tingin ko, nanlalamig ka. Hindi natin siya yung parang lilibakin, no? Na parang papagalitan. Pero we want to help them to realize at the same time
Gusto nating sabihin sa taong yun, alam ko na nag-withdraw ka. Pero, let's start anew again. So, maganda yun. So, dapat kakausapin talaga natin yung tao. Eh, yung kasi medyo crucial, yung kakausapin mo yung tao. It's either matitake niya na, hindi niya pa siya ready na akuin yung kanyang pagkakamali, ay yung masakit, tapos parang ginajudge mo siya, ang kakalabasan, medyo masakit yun. Pero, kasi tayong mga encourager, nag-venture tayo with that kind of risk. No? Willing tayo i-take yung risk na yun. Kasi mas maganda yung kakalabasan kapag naging successful tayo sa confrontation natin. Confrontation. Makikita niyo yung effect. Mamaya papakita sa inyo yung effect yung impact ng pagbibigay ng second chance sa mga tao. Okay? Mamaya makikita nyo. So makikita natin dito, an encourager has a strong conviction. Ano yung strong conviction? Yung conviction means strong belief. No? Redundant na ito nilagyan ko ng strong conviction because conviction means strong belief. No? This the principle you are embracing kung paano ko magdesisyon. An encourager has strong conviction. Yung conviction niya, he always give others a second chance. Hindi siya nagbabago sa ganun. Alam niyo kung bakit? So because in verse 39, there arose a sharp disagreement. Kanino? Kay Apostle Paul. So makikita nyo yung reader or yung author, dinefine niya yung agreement, not a simple agreement, but a sharp disagreement. And with whom? Siyempre, sa pinaka, no, matapang na matapang si Apostle Paul. Imagine that. I can't imagine, di ko ma-imagine si Barnabas talagang makikipagtalo siya kay Apostle Paul. Kasi kung mababasa niyo yung Book of Acts, kapag mayroong makikipagtalo kay Apostle Paul, laging talo. Laging sumusuko. Pero si Barnabas, hindi siya sumuko. Hindi, kukunin ko to si Mark. No, I will give him second chance. Pero sabi niya po, huwag mo na isama yan sa atin. No, huwag mo na isama yan. No, iwan mo na yan. Lagi na dito. Pero sinabi ni Barnabas, hindi, bibigyan ko to ng second chance. And ended up, naghiwalay si Paul at si Barnabas. Si Barnabas, bumalik ng native land nila para alagaan si Mark. And si Paul, kumuha siya ng isang bagong kasama at nagpatuloy sila sa pagserve kay God. So makita niyo, an encourager has a strong conviction na hindi niya basta-basta bibitawan, no, I will give you second chance. Kahit marami pa nag-focus. I believe on second chance. Do you believe on second chance? Yeah. Yes. Talaga. Di ba second chance? But not all people can be second. Ayun, okay. Mayroon agad bata. Okay, so parang dinisregard mo yung una. Depende po sa Okay, so actually totoo naman yun. Depende talaga. So paano ko malalaman kayo, Robert, kung kailangan kong bigyan ng second chance ang taong to? No, siguro, inaano niyo sa love life na yan. No? Pero yun nga sa word ni God. In principle, sa lahat ng relationship, you need to ask God. If you want to be an encourager, hindi ka masasawa, bigyan ng second chance ang tao. Pero case-to-case basis yun. Laging tatandaan. Pero as an encourager, we always want to give second chance. Ano yung basis ng Kuya Robert? Kung si God nga sinabi niya magpatawad ka 70 times 7. Forgiveness na yun, ha? Because forgiveness, or second chance comes with forgiveness. Tama? Second chance comes with forgiveness. So, talagang, God, sige. Okay, sige. Magbibigay ako ng second chance. Okay. So, napakabigat nun. Pero, meron siyang magandang impact. Ready na kayo? Ito ang nangyari kay Mark. So, nung inalagaan siya ni Barnabas, punta sila sa Cyprus. Yung Cyprus kasi yung bahay yun, or city nila, ano yun, lugar yun nila, ang Barnabas and ni Mark. And si Mark at si Barnabas magkasin. Magpinsan po sila. Pero, syempre, mas mabigat pa rin yung, syempre, siguro kadugo kita, kaya ayaw kitang suhuan. Andun na yun. Pero it's more than, because it's spiritual, no? Yung pinag-uusapan natin dito. Not yung parang bias natin sa dugo. Ano ba nangyari kay Mark nung pagkatapos siyang in-encourage at inalagaan ni Barnabas? Alam niyo kung ano?
Si Mark, nakapagsulat siya ng Book of Mark. Matthew, Mark, Luke. Matthew, Mark, Luke, John. Siya yung ginamit ni God na makapagsulat ng gospel na nakikita at binabasa natin ngayong in our generation. The first gospel. First gospel ng New Testament. Imagine that, what a great hindi, according to history. What a great impact, di ba? Nung inalagaan siya ni Barnabas, nag-grow pala talaga si Mark. Despite of his failure. What a great impact. Imagine that, nung tinanggap ako nung inangalagaan ako, encourage ako ni Barnabas, tapos nag-grow ako, sinulat ko yung Book of Mark na maraming Kristiyano throughout generation ang makakapakinabangan. Imagine that. Hindi lang po si Mark ang nagsulat. Hindi lang po siya ginamit ni God para makapagsulat ng gospel. Ginamit din po si Mark to empower churches in this time. No? Kung mabasa niyo yung Colossians chapter 4 verse 10, sinasabi ni Apostle Paul doon, i-welcome niyo si Mark. Pag sinabing i-welcome niyo si Mark, receive him. Kung ano yung mga sasabihin niya, receive him. So, ibig sabihin, ginamit siya ni God to empower the church. So, that's the impact of giving others second chance. We don't know. Malay mo, kapag nagbigay ng second chance, talagang gamitin pala yan ni God para sa greater expansion ng kanyang kingdom. Kailan po siya ulit nagbigay ng consent? Nung inalagaan siya ni Barnabas. Kay Barnabas. Inalagaan siya ni Barnabas. We do not know, no? We always want the best for that person. And God wanted to use that person, might want to use that person for greater impact. This is the word of God. Praise be to God. Always remember, you will be an encourager if you give people. Praise be to God. Pagpalain po tayo ng Diyos. Okay, so magandang gabi ulit sa bawat isa. Tutungo na tayo sa ating prayer time. Ang pagpapray natin ngayon is yung mga PowerPoint slides natin. So, karoon tayo ng small voice of prayer as we pray for this matter. So, third quarter. So, third quarter, August, September, kailan ba yung third quarter? June, July, August, September, October. Yan. So, ito, no? Itong June, July, August, no? So, start na tayo. Itong mga PowerPoint slides natin, papag-pray natin ito. So, ready na ba tayo? Mag-pray? Tingnan muna tayo and then we're going to pray. Let's start to pray.